Mula pa noong taong 1935, nagsimula ang tradisyon ng State of the Nation Address sa ilalim ni Pangulong Manuel L. Quezon, kung saan inilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa at mga plano ng pamahalaan sa harap ng Kongreso. Sa paglipas ng panahon, naging salamin ito ng bawat administrasyon. Hindi lang ito simpleng talumpati. Isa itong constitutional obligation. Ang pagkakataon para sa Pangulo na magulat, maglatag ng mga panukala at magbigay ng direksyon sa bayan. At para pag-usapan po mga inaasahang mangyari sa 4th State of Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakasama po natin isa sa mga datalo roon, Representative Roman Romulo. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Fitty and Rod, at sa lahat na nakikinig, magandang umaga po sa ating lahat. Alright, Representative Romulo, kasama rin po natin si Audrey Gorset at ako po si Diane Quirero. Go ahead, Audrey. Yes, Sir Kong. Good morning. Ano pong oras inaasahan na magsisimula ang sona ng ating Pangulo at ano ba yung dapat nating asahan sa kanyang magiging ika-4 na sona? Well, unang-una, ito na yung pang-4 na sona ni President BBM natin at nakita rin po natin sa unang 3 sona po niya ay talagang very focused naman at nakita po natin yung mahalagang issue ay laging napag-uusapan. Isa po doon para sa akin, from the very first sona po niya up to, and hopefully today, sigurado ko naman mababanggit, ay tungkol po sa ating education system. Alam natin na si President BBM ay talagang nakatutok sa ating edukasyon at nakita po natin in the last 3 years, napakarami na po talaga ng reforms ang nagawa ng ating Pangulo at ng ating Education Department at umaasa po tayo na masosustain to at bibigyan tayo ng direksyon kung saan tayo talagang patutungo pa sa bagay na ito. Kung this is Professor Fifi, may mga pagbabago po ba sa venue at setup kumpara sa mga nakaraang taon? Sa pagkaalam ko po, hindi naman ako parte nung tungkol dun sa physical setup, pero sa pagkaalam ko po ay pareho lang naman. Ngayon hapon magaganap dahil ngayon umaga po ay separately magkakaroon ng mag-open ng session ang House of Representatives at sa parte naman ng Senado ay mag-open din sila ng kanilang 20th Congress ngayon umaga. Sa hapon po pareho kaming magpupulong sa bahay ng House of Representatives para doon ay makinig kami sa mga sasabihin sa atin, direksyon, polisiya na gustong magawa ng presidente itong next year at syempre hanggang sa next 3 years. Kong Romulo, this is Rod Lagusad po. Bukod dun sa issue ng edukasyon, meron po bang ibang issue o topic na gusto ko yung marinig personally po para sa mamayang sona po ng Pangulo? Well, sa totoo, talagang kasama po, kakambal po ng edukasyon natin ay tungkol po sa trabaho. Talagang sa totoo, gusto natin talaga ay malaman rin yung reforms, paano natin ma-visualize, paano natin mapapaliwanag sa taong bayan na itong mga reforms na ginagawa natin. Dalawa po yung reforms talaga na mahalaga dyan. Hindi lamang sa ating academic education setup, pero kasama na rin po yung TechVoc natin. Kasi mahalaga po ang TechVoc. Sa totoo po, globally, TechVoc po is the now, the future po talaga ng bawat bansa. At nakikita natin, dito may kita, pagka na-convert po natin itong reforms into reality, ay may kita po natin na yung trabaho na talagang gusto naman, yung quality jobs na gusto ng ating ng sambayan ng Pilipino ay ating makakamit. At dito natin may kita yung direction ngayon hapon. Kong Romulo, Diane Quirero po ito. Nabanggit niyo po kanina na marami ng mga napagtagumpayan, na mga reformang naipatupad sa sektor ng edukasyon na alam po namin ay malapit rin po sa puso po na talaga itong sektor na ito. Now, when it comes to those reforms, ano po kaya itong mga napagtagumpayan na nga po ng administrasyong ito patungkol po sa sektor ng edukasyon na posible pong mababanggit po ng ating Pangulo mamaya? Unang-una po, marami po talaga, pero mabanggitin ko po yung medyo talagang para sa akin yung mga pinaka-importante. Unang-una po, nakikita po natin under President BBM ay inaayos po ng Department of Education yung pag-decongest ng ating curriculum. Kasi nakita rin po natin throughout the years, ay isa sa mga challenges natin ay yung tinatawag na functional literacy. Ibig sabihin, marunong magbasa pero minsan hindi naiintindihan yung binabasa. Yun alam natin ang cost nun talaga ay masasabi natin dahil congested ang curriculum. Itong academic calendar pa lang na ito,
nag-pilot sila simula last year. Makikita po natin na inuumpisahan na yung pag-decongest ng curriculum. Mahalaga po yan na nakatutok talaga tayo sa functional literacy, yung reading, marunong yung reading comprehension. Pangalawa po, at kung papayagan po ninyo, isang mahalaga po talaga na mahalaga ang component po talaga ng education sector ay syempre yung ating mga guro. Overwork po yung ating mga guro. Nakita natin na kulang una-una yung number of principals, kulang rin yung number of teachers. Nakita rin po natin, sa totoo lang, napakaraming, dahil sa congested curriculum, marami silang ginagawa, talagang overwork. Dito po, makita natin, throughout these 3 years, ay inumpisa na po nila una-una yung pagbukas ng mga bagong items para magkaroon principals tayo, magkaroon ng non-teaching personnel, yung admin work, para ma-unload na sa mga teachers yung ginagawa nilang non-teaching functions nila. At siyempre gusto ko rin po mabanggit, napirmahan na rin po yung Early Childhood Care and Development Act. Alam natin, sinasabi po nung lahat, ang pinakamahalaga po talaga ay yung below 5 years old, yung nutrition po ng bata below 5. Yan po, nagawa na rin, mapirmahan na po ng Pangulo yan. Hindi lang po napirmahan, meron na siyang linaan na budget doon para yung mga 4th, 5th, 6th municipalities natin ay makapagtayo ng mga CDCs o daycare centers para matutukan po natin yung nutrition, yung health ng ating below 5 years old. Marami pa pong iba, pero yun na muna po ang babanggitin ko. Oo, naalala ko dati sa sona ng Pangulo, sinabi nga niya, wala nang teacher na magre-retire as teacher 1, no? Nabanggit yan ng Pangulo dati, at saka yung kalidad talaga, no, ng ating edukasyon talagang naka-base highly yan sa mga guro, kaya tama talaga mag-invest sa kanila. Well, Congressman, balikan ko lamang po yung binanggit nyo kanina yung TechVoc, Well-informed po ba ang ating Pangulo tungkol sa mga gusto yung mabago sa TechVoc para na rin sa improvement ng workforce ng ating bansa? Unang-una, makita po natin nung tinalaga rin po niya sa bilang bagong kalihim ng TESDA ay si Director General Kiko Benitez, na alam natin ay very familiar with yung education system natin dito, including TechVoc. Nakita natin na meron na kaagad-agad na mga ginawang hakbang. Una, alam natin po na isa sa mga mahalaga po natin yung sa daycare centers. Kailangan yung mga daycare center teachers natin, yung child development teachers, child development workers, ay talagang dalubhasa. Alam nila yung kanilang ma-upskill, yung kanilang kaalaman doon. Kita po natin agad-agad, beginning of this year pa lang, naglaan na rin po ng bagong mga NC, hanggang NC3 ang TESDA para siguraduhin na yung sa TechVoc natin ay mabigyan po talaga ng upskilling. Kasi alam niyo po talaga, minsan na nagkukulang lang po talaga tayo yung pagklaro sa taong bayan na ang TechVoc ay pareho sa academic po yan. Ang trabaho po niyan may dignidad pareho. Pareho po yan pagka na-upskill natin yung ating mga CDWs, yung iba natin mga TechVoc workers, ay yung trabaho na nakuha nila kasing kalidad ng isang nakakapagtapos ng kolehiyo. Equal footing na po talaga ang skills work natin at yung academic institutions. Alright. Representative Romulo, I remember last year, Sona, sinabi ng Pangulo na the administration continues to do steps para ma-address yung classroom and digital gap. Ano po kaya yung mga achievements natin regarding these issues, sir? Well, unang-una nakita naman po natin, the Department of Education has been, umiikot po siya kahit, especially sa mga last mile schools natin, sa mga probinsya, na medyo yung connectivity, ay wala talagang connectivity. Hindi lang erratic, pero wala talagang connectivity. Unang-una dahil walang wifi. Pangalawa, wala naman mga laptop. Nakita po natin this last year, ay talagang umiikot po talaga sa mga last mile schools, sa mga lugar na walang connectivity para masigurado na magkaroon ng connectivity at magkaroon ng mga tamang equipment yung ating mga laptop, computer para magamit nila. Especially po, aminin natin ang totoo, ang pinakamahalaga face-to-face talaga. Pero dahil ang Pilipinas, dadalawa lang naman yung ating panahon. In either case po, talagang nagkakaroon. Ito po, last week, halos 1 week walang pasok. So talagang nag-shift po talaga ang mode of teaching from face-to-face, yung iba gumamit ng connectivity, yung iba gumamit ng modules. So again, in either case, kailangan po talaga na ma-upgrade natin yung ating technology. At nakita po natin, talagang puspusan yung
sa front na yun na ginagawa ng ating Department of Education. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Muli ating po nakasama si Representative Roman Romulo. In regards po kay Ma'am Shalani. Hello.